Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Nieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about alone time with God, and our scripture is all about Mark chapter 1 verse 35, and our NIV version is very early in the morning. While it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So, sa ASND version naman po, madaling araw pa lang bumangon na si Jesus at pumunta sa isang lugar na walang tao para manalangin. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? Itong verse na ito is mula sa Marcos at ito ay nagpapakita ng kahalagaan ng personal na oras ni Jesus sa kanyang ama. So, ipinapakita nito na si Jesus, kahit na siya ay anak ng Diyos, ay naglalaan siya ng oras upang manalangin at makipag-ugnayan sa Diyos Ama. So, sa pamagitan nito, ipinapakita ni Jesus na ang kahalagaan ng pagiging malapit sa Diyos ay sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. So, dadako na po tayo sa teaching, which is our first teaching is Jesus is the most intimate with God. So, si Jesus pala ay laging malapit sa kanyang Ama. So, ipinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, halimbawa ang malalim na pakipag-ugnayan sa Diyos na nagbigay sa kanya ng lakas at direksyon sa kanyang ministeryo. So, yung pangalawa naman po is, Jesus is our example of being alone with God. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat nating tularan ng kanyang halimbawa ng regular na paghahanap ng kanyang panahon upang makipag-isa sa Diyos. So, yung pagiging kasi nga mag-isa, or ang pagiging nag-iisa sa Diyos ay mahalaga upang mapanatili ang ating spiritual na kalusugan at lakas. Pangatlo naman po is Jesus starts with his day by fellowshipping with his Father. So, ipinapakita ni Jesus na mahalaga ang pagsimula ng araw sa panalangin at pakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay makakakuha tayo ng gabay at lakas at kalakasan para sa buong araw. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung first application natin is solidify a habit of solitude. So, yung maglaan ng regular na oras araw-araw para sa panalangin at pagninilay-ililay. So, gawin itong bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain upang mas mapalapit tayo sa Diyos. Pangalawa naman is set a regular meeting place with God. So, maghanap ng tahimik na lugar kung saan maaari tayong makapag-isa at makipag-usap sa Diyos. So, yung pagkakaroon ng isang nakalaang lugar ay makakatulong upang mas mapadali or mas madali ang ating oras ng pakipag-isa sa Kanya. So, last naman is start each day with God. So, syempre, ugaliin natin ang pagsisimula ng araw sa panalangin. So, humingi tayo ng gabay, proteksyon at lakas mula sa Diyos bago simulan ng anumang gawain. Kasi ito ay nagbibigay sa atin ng tamang direksyon at lakas para sa ating araw-araw. Or haharapin natin sa araw-araw. So, dadako na po tayo sa ating last part, which is discussion. And our discussion is all about what is your best alone time with God and how can you develop a habit of solitude. So, para po sa akin ay sa gabi, dahil sa gabi ay tahimik ang kapaligiran ko at walang sino man ang makakaistorbo sa akin sa pakikipagnilay at usap kay God. So, alam naman natin na mahalaga naman na may kalidad na oras tayong inilaan sa Diyos. Kasi ito ay isa sa kung paano nating pasasalamatan, maginilay sa mga sandali at oras na inilaan sa atin. So, last naman po is upang makabuo ng isang habit ng solitude is magsimula sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang tiyak na oras bawat araw sa panalangin at pagdinilay. Gawin itong regular at consistent. So, dapat maghanap ng tahimik na lugar. Katulad ng sinabi ko, mas okay kung gabi kasi makakapag-focus tayo dahil walang
makakaistorbo sa pagninilay natin. So, syempre sa paglipas ng panahon, ang habit na ito ay magiging likas na bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay na magbibigay ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos.